dinala ako sa Muntinlupa. Pero nung papunta ng Muntinlupa, nakaposas po ako eh. Nakasakay sa BJMP. Habang tumatakbo yung sasakyan, unti-unti naman, sa isip ko lang, sinusumbatan ko, Lord. Sinasabi ko, ako yung nagro-rosaryo, ako yung nagsisimba, ako yung namamanata. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mong wala akong kinalaman sa kasong ito. Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay ng pagkabilang ko? Sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Nagalit ako sa Diyos at nawalan ako ng paniniwalang may Diyos. At ang naging takbo ng isip ko, sabi ko, ganito lang naman pala buhay ko. Maglolo ko na rin ako. Ganito lang naman pala. Maglolo ko na rin ako sa loob. Pagpasok ko sa Muntinlupa, nakakaiyak. Pero salamat, nagkaroon ng confirmation yung testimony ko. Matagal ko na po pinapatuto ang takbo ng bilibid. At salamat sa Lord, nagkaroon ng confirmation yung aking mga kinikwento. Nahayag po sila, di ba? Sa TV, sa radyo. Totoo po yun. Kaya doon sa mga kalalakihan na narito, huwag nyo nang pangarapin makarating sa Muntinlupa. Nakakaiyak po sa bilibid. Alam niyo po sa bilibid, ang preso, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak, pwede mo mabili. Sugal, lahat ng sugal, Karakrus, Baraha, Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron po. Drugs mula marijuana hanggang shabu. Ang shabu sa bilibid, Lunes pa lang inilalako ng mga pusher sa mga brigada, pinapautang ang shabu ron, linggo bayad. Ganong kadami ang bato sa bilibid. Pwede utang, Monday hanggang Saturday, o basta Sunday, bayad ha. Ang problema mo pag hindi ka nakabayad. Grabe, ang laki ng pamalo. Pag uwi ng dalaw, roll call na. Haba ng listahan. O, hindi ka makabayad, dadapa ka. Papaluin, grabe, lalaki ng pamalo. Hindi ko mo pinalo, bayad na. Hindi, every Sunday, hanggat di ka nakakabayad, dadapa ka ron. Yung iba nga, hindi na makabangon eh. Binubuhat na yung galing brigada, dadalhin sa takalan. Takalan ang tawag dun eh. Takal, yung palo. Iba umiiyak, nagmamakaawa, inuunat yung kamay. Na kung pwede, dito na sila paluin. Bakit ka mo? Kasi yung buong likod nila itim na. Babae, dami pong perang babae. Sunday, naku, dami pong nagdadalang perang babae. Sabi ko, masahol pa sa laya. Masahol pa sa laya. Kasi sa laya, may huli ka eh, di ba? Eh, doon, paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga eh. Walang kahuli-huli, may gwardya ka pa. Alam niyo itsura ng mga gwardya sa bilibid? Sabi, oh. Mas adik pa sa amin ng... grabe. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Wala kaming ginawa, kundi uminom, magsugal, magbato. Naging worse ang buhay ko. Alam niyo, kung magyosi ako, 3 kaha isang araw. Malboro ako, 3 packs. Pero salamat sa Lord, alam niyo po yung daliri ko, nagkulay nicotine to eh. Pero salamat sa Lord, binalik ng Lord yung kulay. Amen? At ako po, nabulol po ako sa shabu. Hindi na ako maintindihan ng tatay ko magsalita. Pag dumadalaw, nagagalit. Sabi, ba't kanya ka magsalita? Pinakain mo na yung letra. Pero salamat sa Lord, nandito ako. Nagpapatutuo po, ipinapahayag po ang kabutihan ng Panginoon Diyos. Amen? Grabe ang ginawa ng shabu sa akin. No? Alam niyo ba yung bato? Naranasan ko sa shabu. Ako po, 2 linggo pong hindi natutulog. Grabe yung shabu. Ang tao nga, kahit anong lasing, hindi na makalakad sa kalasingan, pahigupin mo, 2 higop lang. Ano, wala lasing. Ako po, 2 linggo, hindi na nga ako makalakad sa totoo lang, kasi hindi naman ako kumakain. Hindi ka makakain sa bato eh. Meron ako biskuit, skyflakes. Eh kaso, ang pinakain ko, gin. Parang sisirain ang katawan mo. Hindi na ako makalakad, nanginginig ang tuhod. Pero isip ko, buhay na buhay. Ang pinakatulog ko doon, masandalan ko ng kapiraso, makapikit ng konti, pagdilat na mato, batak, toma, yosi, inom, sugal.
Pero nung dumating sa punto ng buhay ko, napagod ako. Nung mapagod ako, isa lang pumasok sa isip ko. Meron akong Diyos na pwedeng lapitan. Umiyak po ako. Sabi ko, Panginoon, sorry po kung nawalan po ako ng paniniwala sa inyo. Sorry po. Hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito. Palayain mo na po ako, Panginoon. Maawa po kayo sa mga anak ko. Kasi namakulo ako yung aking bunso, 4 na buwan pa lang eh. Kasi alam nyo, ang Lord, laman ang puso ng bawat isa sa atin. Sabi nga, ultimo buhok natin bilang na ating Panginoon Diyos. Amen? Then sa haba ng panahon, pray ng praise the Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba po ang way ng Lord eh. Ito, itong hapon na ito. Ito, pamamaraan ng Diyos sa buhay ng bawat isang narito to. Amen? Kasi ako may black and white na television, meron akong maliit na kwarto, kubol ang tawag sa kwarto, kubol. Isang araw, pagbangon ko, ewan ko, may ginagawa ako eh. Tapos binuksan ko lang yung TV habang tuloy lang sa ginagawa. Pagtingin ko sa TV, nakita ko po doon si Brother Eddie Villanueva po ng JIL. Nangangaral po siya eh. Tapos habang may ginagawa, parang sulyap ko sa TV, parang yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi parang kilala niya ako. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon, ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Yung pangalawang sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo at magtaas ng kamay, sumunod sa panalangin ko. Alam niyo mga kapatid, that was March 3 of 1994. Ako ay pumikit, nagtaas ng kamay, sumunod sa panalangin. After ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero naramdaman ko ng mga oras na yun, niyakap po ako natin Panginoon Diyos. At isa lamang po natatandaan ko, mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Ang bait po ng Panginoon. Salamat talaga sa... Pero ang demonyo, wala siyang tigil. Alam niyo, nung araw na yun, nung ako'y tumanggap sa Lord, may kumatok agad sa kwarto ko. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kasama ko, mga kakosa ko, daming dalang bato. Kosa, tira tayo, libre. Nanalo kami sa sugal kagabi. Eh, dati doon makatira lang ako ng bato, miski magkautang-utang ako, makatira lang ng bato. Pero nagulat ako sa sagot ko, pati yung mga kakosa ko nagulat. Alam mo sagot ko? Tsaka na, sabi ko, maglalaba ako. Kahit may tigapaglaba ako ron. Tuwing may darating, dinalaw daw siya ng airmat niya. Miss ko siya para patirahin ako, walang bayad. Sabi ko, tsaka na, susulat ako sa daddy ko. Maglilinis pa ng kwarto, mamamalaan siya, magligpit ng gamit. Lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. Alam niyo mga kapatid, doon na po ako unting-unting nakaiwas sa mga kasama ko. Doon ko na po inumpisahan, hawakan po at basahin po ang banal na aklat po. Alam niyo, nung una kong basahin ng Bible, yung magandang balita, yung kulay blue na Tagalog, yung makapal. Nahiya ako sa Lord eh. Kasi yung kwarto ko doon, meron yung Bible na yun, pagkatagal-tagal na yung Bible doon. Hindi ko siya inahawakan. Tapos undamputin ko, naiiyak ako kasi ang dumi-dumi. Daming alikabok eh. Kumuha ako na sando ko malinis. Pinunasan ko, habang pinupunasan ko, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, sorry po. Hindi ko naintindi itong mga salita niyo. Patawarin mo po ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Wala pa akong alam dito. Bigyan mo ako, Panginoon, ng tamang mababasa ko dito. Alam niyo, hingin mo kay Lord, bibigay talaga ng Lord. Nung sinabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mababasa ko dito, hindi ko makalimutan yung pagbukas ko ng Bible, hindi ko na siya nilipat-lipat. Dinala ng Lord yung mata ko doon sa John 1:12, na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko kasi yung araw, dasal ako ng dasal, simba ako ng simba, anak na po ako ng Diyos. Hindi po pala kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Amen?